is the God of yesterday, today, and forever. Ang Diyos po ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, ay hindi po nagbabago. He is the same God na ating pong sinasamba sa mga oras na ito. At nararamdaman ka po niya, naririnig ka po niya. Every time we come to Him, hindi po siya yung Diyos na hindi nakakarinig. Our God is able to hear you. Our God is able to touch you. Our God is able to walk with you. Meron po tayong Diyos na hindi kayang talunin ang kaaway. Tayo po'y pumunta sa winning side ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ating po'y panalangin yung mga bagay na sa tingin nyo po hadlang sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Hadlang na upang hindi makatodo sa ating Panginoong Jesus sa kanyang kalooban. Panalangin mo po kay Lord na alisin po niya sa mga oras ito yung mga hadlang na yan. Bigyan ka po niya ng wisdom ni Lord upang paano kapagtagumpayan ng mga bagay na ito. Kung ikaw po ay struggle sa emotions, pray to God na mapagtagumpayan mo po ito. Hindi po sa lahat, pagbibigyan natin ang emosyon natin. Hindi po sa lahat ng oras, ibigyan natin ang pagkakataon na sundin ito. We need to decide with firm decision sapagkat nakasalalay po sa ating mga desisyon ang next generation. Kaya po, if you are struggle in emotion, Lord, bigyan niyo po ako ng matapang na puso. Lord, na focus mind, focus heart, kung sa ganon, akin pong harapin ang mga bagay na merong katapangan, na merong, Lord, gabay mo kami. Give me, Lord, a discernment spirit. Lord, na sa ganon, every time, Lord, na may didesisyonan po kami, Lord, mapag-desisyon na namin ang tama. Lord, hindi po magde-decide kami at the end, Lord, sa aming desisyon, malulungkot kami pa. Sapagkat may pangit na resulta, Panginoon. Nabawasan ang aming pagsamba sa iyo, nabawasan ang aming pagpupuri. Lord, ito po yung ayaw namin maranasan. Give us a heart na lagi pong uhaw sa iyo, sa iyong salita, sa iyong presensya. It's not about the people around us, Lord, but it's all about between us and you, O God. Lord, every day of our lives, palakasin namin ang aming relasyon sa iyo, Lord. Patatagin namin ang aming relasyon sa iyo, Lord. Lord, ipaglaban namin sa panalangin ng mga mahal namin sa buhay, ang aming mga sakit karamdaman kung meron man. Ating pong sabihin kay Lord kung ano ang mga bagay na to. Na Lord, ito po yung aking nararamdaman sa mga oras na to. I have emotional pain, physical pain. Lord, may mga sakit po kami, Lord, na kailangan operahan. Lord, amin pong isinusuko sa ito. Lord, amin pong ina-apply ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesus mula ulo hanggang talampakan, Lord. Alam namin may dala itong kagalingan sa pamamagitan ng mga latay mo, Jesus. Lord, ito po may kagalingan sa buhay namin, Panginoon. Kaya po inaangkin namin ang kagalingan because we know, Lord, there's power in your blood. There's power in your name, Jesus. Lord, patuloy mo na linisin namin puso ang aming buhay sapagkat alam namin every day of our lives we commit sin, O God. Hayag man o hindi, alam namin o hindi, alam namin at some point of our lives nagkakamali kami. Nakagawa kami ng mga labag sa iyong mata, Panginoon. That's why we humble ourselves right now. Knowing that apart from you, Lord, we can do nothing. But with you, Lord, we can do all things. Amin po pinapanalangin ang aming mga spiritual family sa mga oras ito, sa mga may sakit ng karamdaman, Lord, pagtagumpayan niyo po sila, Panginoon. Sa mga may bukol sa katawan, Lord, kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord. Lord, lusawin niyo po ito ng iyong presensya, O God. In the name of Jesus, sa amin pong binibigyan ng karapatan ng iyong presensya, Lord, ang iyong dugo, O God, nalinisin ang sistema ng aming mga katawan, Panginoon. Kaya
Kaya kung sa lahat ng may sakit, may bukol sa katawan, nilulusaw mo na right now. In the name of Jesus, oh God. Sa mga, Lord, nagtitake ng gamot, time will come, Lord, matatapos po itong maintenance at Panginoon. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Our body, Lord, is, Lord, available to be used for your glory, O God. Ito pong katawan namin, aayusin mo sapagkat gagamitin mo pa ang aming lakas para magamit mo rin sa paghahayo, sa pagwiwin ng mga tao, Lord, upang makakilala rin sila sa iyo, Lord. Alam namin, Panginoon, ang aming buhay ay nakatalaga para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Lord, kagaya po ng aming narinig kagabi sa soaking, Lord, sa midweek service, O God. Lord, ng mga may edad po, hindi po sila may edad, Lord, they are seasonal leader, O God. They are full experience, O God. Lord, anumang bagay na naranasan nila, mga failures man or victories, Lord, ay tuturo nila ito sa mga new generation, O God. Upang, Lord, sa mga victories, mapagtagumpayan din ng mga new generation, O God. At sa mga failures in life na kanila po naranasan, Lord, ito po'y magiging aral para sa mga new generation. Lord, sa mga bagong sibol naman po ng mga leader, Lord, dalangin po namin, Lord, nabigyan niyo po ng courage, O God. Kung paano niyo po sinamahan si Joshua, ganun din po samahan niyo po yung mga anak, Lord. Especially po ang lingkod, Lord, salamat po sa privilege nito, Panginoon. Lord, it is job, O God, na ino-offer mo sa iyong pong lingkod. Dalangin ko po, magawa ko po mga nice may pagawa, magabayan ng mga anak, Lord, para, Lord, sa iyong pinangako sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, pinag-pray din namin, Lord, lahat ng nagpapagaling, Lord, complete healing and recovery, Lord. Salamat po kay Denden, Lord, nakalabas na po siya ng hospital, Lord. Salamat din po sa kanyang magulang, Lord, na patuloy mong binibigyan ng resources upang sa kanila po mga pangangailangan. Ganti po sa mga Christ in your family namin, Lord, na nananalangin, Lord, ng complete healing, recovery, anumang nararanasan nila ngayon, Lord, ibigay niyo po sa kanila, O God. Lord, alimin niyo po sila ng banal, Espiritu Santo. Alam namin, O God, na kapag kasama namin ikaw, Lord, may kalayaan, may kapayapaan, Panginoon, may kagalingan, at higit sa lahat, Lord, mayroong mga buhay na nababago, Panginoon. Dahil, Lord, yung presence mo, Lord, nagre-reflect po sa buhay namin. Kagaya ni Moses, Lord, nung ikaw po ay kanyang kausap sa Mount Sinai, O God. Lord, nagniningning ko ang iyong glory sa buhay niya. Hanggang magbaba niya ng bundok, O God. Nasisilaw ang mga tao, Lord. Dahil sa kikipag-usap niya sa'yo, Lord, nagdingning din po ang kanyang mukha. Lord, yan din po ang aming prayer, Lord. Every time we speak to people, every time, Lord, na nakikita kami ng mga tao, Lord, Lord, naway makita ang glory mo, God. Mag-shine po, Panginoon, yung liwanag mo sa buhay namin. Lord, yung ngingiti pa lang kami sa kanila, Lord, ikaw na agad yung nakikita nila. Lord, salamat po sa mga bagay na aming natututunan patungkol sa iyong kariyan. Patuloy mo nga pong pagpalain, O God, ng aming buhay. Maging kagamit-gamit pa po kami para, Lord, sa mga bagay pa po na iyo po ipapagawa. Dahil alam namin, Lord, ito pong ginagawa namin to, Lord, maaaring tawagin itong small things, Lord. But we know, Lord, ito pong small things na ginagawa namin may big impact po sa aming nation, O God, sa aming pong bansa na to na ginagalawan. Lord, alam namin na every time we pray, Lord, may ginagawa ka, Panginoon. Kaya, Lord, amin po yung pinapanalangin, Lord, ang mga nasa government, O God. Lord, wala po kami roon physically, but nando po kami, Panginoon, spiritually, Lord, nakikisa, Lord, sa iyo pong pagkilos sa gobyerno. Lord, alam namin, Lord, sa mga oras na ito, nakikita namin nangingibabaw ang korupsyon, nangingibabaw ang mga tao, Lord, naganit sa pera, sa kapangyarihan. Pero alam namin, Lord, lahat ng ito may katapusan, Panginoon. You said in your word that there's a time for everything, Lord.
under the heaven, O God. Under your season, O God. Kaya alam namin matatapos po ang mga bagay na ito, Panginoon. Magkakaroon muli ng bagong liwanag, pag-asa, pagluluklok ka po ng leader, Lord, na tunay na may malasakit, Lord. Na tunay na alagad mo, Panginoon, may takot sa iyo, God. Leader, Lord, na Lord, handang harapin anumang bagay na injustice, O God. Para, Lord, para sa kapakanan ng marami, Lord. At alam namin, Lord, sasamahan mo po ang iyong mga itinatalaga, Panginoon. Kaya, Lord, we pray sa aming gobyerno, Lord. Magkaroon po ng peace and order, kaayusan, kapayapaan. Kaya po sa mga lansangan, O God. Every time we walk, Lord, your guidance, Lord, siyang patuloy na maranasan natin. Lord, tulungan niyo rin po ang mga taong naliligaw na landas. Dalangin namin, O God, Lord, na magkaroon ng Jesus sa puso nila, magkaroon ng Jesus sa buhay nila. Because when there's Jesus in our lives, O God, transformation happen, O God. And this is Christ in your church, Lord. This is the church that envision, Lord, na mga puso ng tao magkaroon ng Jesus. Salamat din po. Dati rin kami, Lord, makasalanan. Dati po kami pasaway, Lord. Dati po kami problema ng mundong to, Panginoon. But because of Jesus Christ, unti-unting may nababago sa amin, Lord. At Lord, patuloy mo pa rin binabago kami hanggang ngayon. Kaya po kami nandito, nagpapalinis, nagpapaayos. Alam namin, Lord, marami pang ayusin sa buhay namin. Salamat po, Ama. Tuloy na, Lord, pinapipray namin. Lord, in all areas of our lives, kilusan mo po, Panginoon. Especially our relationship to you, Lord. Gamitin niyo po ang prayer meeting na ito, Panginoon, para mas lalo pa po kami makalapit sa iyo. Para mas lalo pa po kami lumalim sa iyo, Lord. Para mas lalo ka pa po namin makilala. At mas lalo pa namin maunawa ng iyong kalooban. Lord, sapagkat kung nasaan ang gawain, nandun ang presensya mo. Nandun ang pagkilos mo, O God. Kaya alam namin, Lord, ang kalangitan ngayon ay bukas. Nagpo-pour out ka ng blessing, O God. Nagpo-pour out ka ng answers, prayer, O God. Sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po at sinasalo po ng iyong mga anak sa mga oras ito. In the Spirit, we claim, O God. Alam namin, yung sagot sa panalangin namin bumababa na mula sa kalangitan, Panginoon. Mula sa iyong kalwalhatian, diyan po sa langit, O God. Ganun po sa mga nasa online, Lord. Alam namin ang panalangin po nila, dinidinig po, Panginoon. Lord, dumarating na rin po sa oras ito ang mga panalangin nila, yung mga answered prayer nila, Lord. Lord, china-channel mo na sa buhay nila. Kaya po walang dahilan para hindi ka namin sambahin. Walang dahilan upang hindi ka namin pagpalain. Purihin, Panginoon. Kaya po sa umagang to, family, let us worship God. Kalakip ng ating awitin ay ang wagas na pagsamba. Every time we pray, it is our sing, it is our message to God. Ito po yung awit natin sa Panginoon. Every time we pray, naawitan natin siya ng pagsamba. At ito po yung mabangong samyo sa Kanya. Every time we worship God, we send prayer to Him. Na minsan kahit hindi po natin banggitin ang ating mga panalangin, but every time we worship God, every time we honor His name, nakikita na po ni Lord ang laman ng puso mo ngayon. Alam na po ni Lord, hindi ka pa bumubuka ng bibig. Alam na po ni Lord ang iyong panalangin sa Kanya. Alam na po ni Lord ang iyong desire. Kaya po sa mga pakawitan natin si Lord, church. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakaintindahan sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang umpat. Kung mayroon lamang
sakit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dapat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo mamamahal. Sa habang panahon, natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong kalapit ang awit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung mayroon lamang, sa libong buhay, hindi pagkakay, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pagmansakit, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo mamamahal. Sa habang panahon, natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong kalapit ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo mamamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong tingin, kalapit ng awit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Ating pusang papurihan, pasalamatan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong kalapit ng awit. Wagas na pagsita iyong tingin, kalapit wagas. Wagas na pagsita iyong tingin, kalapit ng awit. Wagas na pagsita iyong tingin, kalapit ng awit. Lord, salamat po sa gabing to. Salamat po sa buhay. Salamat po sa relasyon na meron kami sa Lord. Lord, natututunan namin paano, Lord, makipagrelasyon din sa ibang tao, Panginoon. Lord, yung pagmamahal na natanggap sa iyo, Lord, is the level of the love. Lord, na iyo pong gustong maiparating din namin sa mga tao. Kaya Lord, give us an open heart, give us a big heart, Lord, sa mga tao, Panginoon. Huwag po namin pagsara ng pinto ng mga tao, Lord, yung nakakilala sa iyo, Panginoon. Dahil minsan lang kami, Lord, naipakilala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo kami bilang isang instrumento ng pagbabago, instrumento, Lord, ng pagkilala sa iyo, Panginoon. That every time nakakausap kami ng mga tao, nabubukas
buksan po ang kanilang puso, Lord, patungkol sa iyo, Panginoon. Lord, at pag nagkaroon sila ng Jesus sa puso, Panginoon, their lives will never be the same. Paano ginawa mo sa amin, Lord? Siyang gagawin mo rin, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na makakakilala pa lang sa iyo, Panginoon. Kaya po, salamat po na marami, Lord. It's a privilege, Lord, na nandito kami para makareceive na yung salita, magpakilala ka pang lalo, Lord, sa buhay namin. At masaya po kami sa amin pong ginagawa na ito, Panginoon. Salamat po na marami, Lord. I give back all the glory, honor, praise belongs to you. It's our prayer, the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen. Amen, Lord. Sige po, the best clap po kay Lord. Sabi sa katabi mo, blessed evening. Blessed evening po. Lord, sino pong nakakasamba ka kay Lord? Alam niyo po, every time we worship, yung spirit ni Lord nag-work sa buhay natin. Kaya nga po, every time we worship, may tinatawag na heart's desire. Sabi po ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen po? Amen. So, marami pong gusto yung desires of your heart. Amen po? Marami kinikilig po. Pero yung una, yung A, Psalms 37 verse 4a. Yan, sabi ron, delight yourself in the Lord. So, marami pong gusto ng answered prayer. Pero, marami naman pong ayaw ng paraan ni Lord. Yan na mahirap. Gusto mo ng kagalingan, kaso ayaw mo naman lakaran yung gusto nila. So, si Lord po, lagi natin tandaan, He is a God of principle. Amen po? Amen. Pag sinabing God of principle, kay Lord po, hanggat di mo ginagawa to, hindi makakakila sa Lord. In fact, sabi nga ng Proverbs, di ba? Proverbs po ba yan? Huwag pakainin ng tamad. Tama po? So, pag tamad, matik yun, di kakain. Prinsipyo ni Lord yan. Pero pag gumagawa naman, pakainin. Deserve. Tama? So, sa buhay Kristiyano, ganun din po. Papakainin tayo ni Lord. Ano po yung pagkain pagdating kay Lord? Yan po yung mga biyaya niya. Sina po marami-rami ka nang nakain kay Lord. Word of God, word of encouragement, answered prayer. Tama? So, every time na alalahanin mo po yun, ay talagang makikita mo gaano kakabuti. Amen? At yung mga pagkain na yun, yung baon mo, natin po, bawat isa atin, every time na meron pong mga trials in life. Sino po dito marami-raming pagsubok sa buhay? Yes. Sige, pasok ka po kaya. Dito po. Lalakad pa po. Hindi po. So, napakalaga po na tayo po ay nagde-delight kay Lord. Sabi nga po natin sabay-sabay, delight. Delight. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang kapatid niyan ay si Matthew 6:33. Ayan. No? Sobrang halos connected siya, no? Pwede mo siyang gamitin sa mga pambati sa mga may birthday. Delight mo lang yung sarili mo kay Lord. Tama? Bibigay niya yung nasa ng puso mo. In Matthew 6:33 naman, anong sabi? Seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added. So, almost the same, tama? Delight yourself, seek first. Hinahanapin mo si Lord. Sa Psalms naman, delight. Hinanap ko yung Tagalog ang term na nakita ko, magpakaligalig ka kay Lord. So, ibig sabihin ng magpakaligalig ka kay Lord, yung bang, yung sarili mo, isisiksik mo sa Kanya. Yung bang sa isang araw, laging siya yung hinahanap mo. So, yung sick naman, naranasan nyo na pong maghanap ng alam ko po lahat nararanasan to. Pag nananalamin ka, nandiyan lang yung supply. Di ba, sa supplyan. Gusto kasi mga 90s, no? Nasa harapan ng supplyan, di ba? Ewan ko lang kung uso pa ngayon. Tapos pag kailangan mo naman siya, naligo ka. Doon mo pa hindi makita. Naranasan yan.
So, ikaw naman, syempre, sabi nga, yung iba, pinanganap daw, bibig, sabi. Ay, yung bibig. Minsan yung mata naman. So, pag sinabi sick, alam mo yung hahanapin mo, pero di mo makita. Hindi ka papayag niya, syempre, lalabas ka eh. Kailangan makapagsukulay ako. Ako rin po, si Pastor, lagi akong nag-gel ng konti. Tapos laging, supply. Kaya nahilig ako mag-sombrero kasi magugulo yung buhok ko eh, pag nagbiyaya ako. So, yung suklay na yun, hindi ako papayag hanggat di ko nakikita yan. Kasi kailangan ko siya. Kailangan po ba natin si Lord? Amen. So, kailangan hanapin natin sila. Yung hanap, hindi po normal na punta ako ng prayer meeting, nandun si Lord. So, it's more than that. Tama naman, maganda yung intention. Pero pag sinabing sick kasi, yung bang from worship, talagang eager ka kay Lord. Na gusto mong papakinggan ko si Pastor. Pero habang nakikinig ka Pastor, ang nakikita mo si Lord. Ang hinahanap mo, si Lord. Kaya po every time din na may mga morning watch, may mga midweek, na ako'y natutuwa kasi excited ako makareceive ng word kay Lord. In fact, kagabi may nadaanan lang akong sa CCF. Nakita ko yung pastor na yun. Hindi ko naman siya gustong pastor. Hindi ko pa siya masyadong naririnig din. Pero nagsasalita siya ng una, medyo parang matamlay. Parang ganun yung impression ko agad. Ang tamlay nito ni pastor hindi ganun yung word niya. Pero hinayaan ko lang kasi nga nagtatrabaho ako. Pinapakinggan ko siya. Maya-maya, nag-pray ako, Lord, ma-receive ko yung nais mo iparating. Kasi it's all about yung parents and anak yung topic. So maya-maya, lumalim yung pagkaintindi ko. Pero yung level ng tono niya pareho lang. Doon ko nakita na pag sinisik mo si Lord, yung bang mababago yung iyong pagtingin, pakikinig sa isang bagay o sa isang tao. Ayun, ang gabi na po naparepent ako. Lord, sorry Isa kasi ang hinahanap mo yung gusto mo lang, hindi mo makikita si Lord. Yung mukha talaga nila. Pero yung sick na word, napakalalim niya. Yung bang galing ka na sa trabaho, ang dami mo nang ginawa, pero nandun pa rin yung eager mo na makareceive kay Lord. Tama po? Ako po ay produkto lang din naman ng aking pagsisik kay Lord. Yung maliliit, yung take away na word. Maganda po yan, tandaan niyo po yung take away na. Yung take away na word, yung paisa-isang word mo every time na may gathering patungkol kay Lord. Pag pinagsama-sama mo yung dami na yan, maniwala kayo makakabuild siya ng kung isang bricks ay isang take away, siguro nakapagtayo ka na ng kastilyo sa tagal mo na kay Lord, no? So, strong foundation. So, doon po ako nabubuhay. Kaya po kahit anong dami ng sinasabi ng preacher, every time na may matandaan lang ako sa ron, may mag-strike lang sa akin. Yun na yan. Yun na po yung aking hinahanap. Kaya po, sabi mo sa tabi mo, seek. Yan. It's more than find. Yan. Yung word na find, hanapin mo lang yan. Pagka tinamad ka na, okay na. Kamay na lang. Di ba? Pero yung seek, iba yon. Hindi ka papayag hanggat di mo nahanap yan. So, yung presensya ni Lord, sabi rin ng Jeremiah 29:13, you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Seeking God requires heart. Ang panghanap kay Lord, puso. Tama po? Kaya mahahanap mo si Lord pag tama yung agenda. Mahahanap mo si Lord pagka malinis yung intention. Ako dati yung nagkaroon tayo ng unang soaking, no? Lagi kong iniisip, konti na naman kami. Ilan lang kami. Kami lang, halos tayo lang. Pero later on, binago ni Lord yung mind and heart ko sa ganun. So, it's all about you and the Lord. Lalot ngayon, ang ginagawa natin, prayer. Tama, prayer meeting tawag dito. Sabi ni Bishop, ang simbahan na may prayer meeting, yun yung sinasamahan ni Lord na simbahan. So, kaya hindi pwedeng wala talaga tayong ganito. And the good thing, hindi siya force sa mga tao. You can pray anywhere, tama? Lalo't may mga kanya-kanya tayong ginagawa. Pero if there is opportunity, i-grab mo dapat yan. Tama po? Kasi kitang-kita ka ni Lord. Alam ni Lord kung tinatabangan ka, alam ni Lord
Ako po, maniwala kayo, dati po, isa sa ayaw kong gawin, manalangin. Tama? Kung ano pa yung pinakamalaga, yung pa yung minsan, amin tayo, nakakatamad. Tama po? Sino ang amin? Amen. Nakahiga ka na, yung pagod ka na, di ba? Di ba galing trabaho? Lord, thank you po. Amen. Good night, Lord. Tulugan na. Pero yung minsan na akala mong simple lang, yun yung pinakamahalaga. Kasi prayer is talking to God. Yes. Tama? Prayer is all about building relationship to God. Tama? And prayer, hindi ka lang po basta mananalangin, aantayin mo rin yung tinig nila. Sino kung gano'n, bago ka mag-pray, tahimik ka muna sa tulog. Pakinggan mo lang siya. So, kasi hindi lang dapat ikaw ang nagsasalita, dapat siya rin. Kaya po may devotion. Every time you pray, you send message to God. And every time you read the word, God sending you message. Tama? So, kailangan, pag nananalangin po tayo, bukas po yung ating puso. Prayer is all about depending on God. Tama po? Kaya nabanggit na natin sa mga ating pong mga preaching, kaya tayo nananalangin, dahil alam naman ni Lord yung pinagpipray mo, tama? Alam naman ni Lord. Kahit di ka nga pumunta rito, alam niya, di ba? Alam niyang kailangan mo ng pinansyal, alam mo kailangan mo ng kagalingan. Pero prayer is all about depending God. Bakit po? Kasi kailangan niya makita kung sa kanya ka nagtitiwala. Kung sa kanya ka dumidepende. Tama po? Meron kaming, may kausap tayo spiritual family. Napasyalan natin. Ayun po, sir, lilipat kami bahay. Sa inyo na yung mga gamit dito, pili ka na lang. At that time, ang TV natin, yung projector na po. Yung pang-kwarto lang talaga nila, Tita Lalin yun eh. Ito, pwede na, tiyagayin natin. Pero sabi niya, yung TV nila na 32 ata inches. Sabi niya, basta sa inyo na yan, pag lumipat na kami. Matutuwa ako kasi ayos to, TV. Pag na-fix yan sa church, masaya. Pero 32 inches. Hindi siya ganun kalaki, tama lang din naman dito. Pero, sige po, salamat po. Tapos, nagpipray ako kay Lord. Lord, prayer namin sinasakit ko na. Pero, alam niyo po ba si Lord? Minsan, yung ina-expect mong sagot, higit pa rin yung kaya niya ibigay. Yes. Once you pray, una nga, dumedepende ka kay Lord. Pero alam niyo po ba, once you pray, God is about to surprise you. Sino kung gusto mo ma-surprise? Ibang humingi ka lang ng 20 kay Lord, 200 yung binigay niya. Tama? And true enough, gaya po na aking binabanggit, 32 inches ang saya-saya ng puso ko. Mas malaking bagay ito. Nagandang panimula. Binigay sa atin, 55 po ba ito kung hindi nagkakamali? 55 inches. Tapos, atin na. Yan, nakuha na natin. Palakpakan natin si Lord. Bigyan po natin ng respect si Lord. When we pray to God, more than what we expect, yung kanya ibigay. Kaya niya ibigay. But if we depend sa ating pong mga sarili lang, kaya ko na to. Tabi ka muna, Lord. Kaya ko to. Kaya ko to, Lord. Alam niyo po, imbis na maso-surprise ka na, Lord, ikaw ang maso-surprise. Imbis na mapapangiti ka ng todo, dahil sa sarili natin kakayahan, hindi natin may enjoy. So, ganun po kumilos si Lord. Kaya po, sabihin natin sabay-sabay, depend. Kailangan natin dumepende po sa Diyos because the ultimate purpose why God to earth is to save us, to offer His life. Yan po yung ultimate purpose niya. Pangalawa, to model how to live as human. So, ang una niyang agenda ay ligtas ka. Dahil sa cross ni Jesus, thanks be to God, ligtas na tayo. Wala na pong hold ang kaaway or kayang gamitin para sabihin na hindi ka ligtas. Kahit po tayo makasalanan, mahal ka pa rin ni Lord. Kahit po tayo marami na sa tingin mo, ang dami mo na nagawang kasalanan, hindi po magbabago ang iyong salvation. Ligtas ka nang talaga. Mahihiya ka na lang kay Lord pag hindi ka na kumikilos ka para kay Lord. Tama po? So, pangalawa niyang purpose is to model. Kaya po nung nabuhay si Jesus, pinakita niya paano mamuhay bilang tao. Tinuro ba ni Lord paano manalangin? Yes. Siya na nga yung Diyos, tinuro pa niya paano manalangin. Ha? Kaya po maraming doktrina, maraming religion, hindi kinilala si Jesus bilang Diyos.
tignan mo kung siya yung Diyos, ba't siya nananalangin sa sarili niya? Di ba may mga ganong mga pilosopo? Lagi niyo po tatandaan, Jesus example, how to live as human or as a person. So kung meron man daw tayo susundan, walang iba kundi si Lord. Paano mamuhay bilang tao. Si Lord, nabanggit niya po sa kanyang panalangin, sabi niya, your will be done. Sino po dito ang minsan ganun? Pag hirap na sa buhay mo, Lord, ikaw na bahala. Diba? Your will be done, Lord. Di ko kaya to. Paano to, Lord? Di ko alam to. So, one time sa trabaho, parang iba timpla sa akin ito katrabaho ko kaklose ko naman siya. Iba sa timpla sa akin ito. Yung bago matapos yung araw. Magapon siya. Hindi ako trip nito ngayon Tapos kahit anong lapit ko sa akin, parang iba siya ngayon Tapos ayoko ng ganung feeling na ano kaya nagawa ko rito. Ginawa ko ng gabi, nagpray ako kay Lord. Ano kaya nagawa ko sa taong ko? Sorry Lord. Or kung siya man, kung hindi siya okay, sana ma-touch ko siya. Tapos umaga na ulit, alas 8, nandiyan na siya. Ay ka Lord. Your will be done, Lord. Kilala mo naman ako, Lord. Sabi ko, gusto ko lang naman sa trabaho ko maging blessing sa kanila. Pagpasok ko, in-approach ko lang yung tao. Sabi, good morning, kuya. Sabi niya sa akin, hey, good morning. And the rest of the day, okay kami. Ayos to sa sarili ko, hindi ko nagawa. Pero yung sinuko ko kay Lord, may himala. Hanggang ngayon, sabi ko, alagaan ko na itong relasyon ko rito. Baka mag-iba na naman ang mood. So, your will be done prayer is very powerful. Because every time you say, Lord, your will be done, binibigyan po natin si Lord ng authority para gumalaw. Ang naghahad lang po kasi sa atin para hindi makagalaw si Lord, yung pong ating free will. Tama? Kaya nga nasa sayo kung gusto mo manalangin kay Lord o hindi. Tama? Free will kasi yan. But when you allow God, yung free will mo, bigyan mo ng access si Lord, kumilos. May ibang klase po. Napakagandang pagkakataon po yon para maka-experience ka ng mga miracles in life. Yung mga wow blessing. Sino po gusto mo ng mga wow blessing? Yun po yung mga bagay na yon. Sabi kasi rito, your will be done is a central phrase from the Lord's Prayer, most notably found in Matthew 6, verse 10. Sabi kasi ron, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, a prayer of surrender to God's purpose. Sabi ron, your kingdom come, your will be done on earth. Mamaya po, himayin natin ng konti ito para mas maunawa natin bakit po mahalaga yung phrase po na yun, ng verse 10 na binabanggit ko. So, yung pong buong panalangin ni Jesus, Lord's Prayer, yun po yung pinakang summary ng mga bagay na yun. Kaya ka na nanalangin kay Lord kasi nga sinusuko mo kay Lord. Di ba sabi ron, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan, ilayo niyo po kami sa kapahamakan, sa lahat ng masama. So, it's all about surrendering to God. The Lord, your will be done. And amen, yun po yung ating dulo. You connect. Kumbaga, yung mga bagay na yun, sinisend mo na kay Lord. Ikino-connect natin kay Lord. So, sabi ron sa nabanggit, your kingdom come. Tama? Yung kingdom of this world is different to the kingdom of God. So, yung kingdom ni Lord, so ito po, habang kumakain ako ng almusal kanina, nireveal lang ni Lord. Napatambay ako doon sa isang kainan. Pagkatapos kumain, lumabas ako. Tapos kinakausap ako ni Lord. Tigil lang ako. Sabi ko, sige Lord, usap ka lang Lord. Nakikinig ako. Sabi niya, your kingdom, yung kingdom, it's all about His kingdom. Tama? Yung trono ni Lord. Alam po ba, ang trono ni Lord, isa po sa nireveal ni Lord, it represent a complete answers of God. So, sino po naniniwala na sa kingdom ni Lord, lahat ng solusyon nandun? Tama? Pero in prayer, sinasabi rin, your kingdom come. Ano? Tinatawag ni Lord yung
force, kingdom force, yung kingdom ni Lord to come in this earth. Sabi ko sa ron, your kingdom come here on earth. Pinapababa pala yung kaharian ni Lord dito sa lupa every time we pray. Kaya nga po lagi natin binabanggit, baka yung mga prayer mo nandyan na sa gitna, nandyan na sa sasayad na sa lupa, di ba? May invisible ladder, baka yun yung binababa ng mga anghel yung prayer request mo. Amen? Kasi nga po, your kingdom come. Yung bang lahat ng mga hinihiling natin kay Lord, kaya naman ibigay ni Lord talaga. Kaya po wag nating hahadlangan, every time we pray, Lord, your kingdom come. Lord, yung sagot mo, Lord, pababayin niyo po dito sa earth na ito. Ano naman yung earth? Kasi your kingdom come, yan po yung mga answered prayer na andyan naman. Kaya nga lahat ng umuwi kay Lord, di ba, wala nang sakit. Nababanggit natin yan, di ba? No more pain, no more hurt. Buti ka pa dyan, wala nang problema sa pera. Kami rito, dami pa namin problema. So, yung earth naman, it represent yung mga lacking naman natin sa buhay. Yung mundong to, hindi siya kompleto. Marami siyang kakulangan. Tama po? Kaya nga po tayo nagtatrabaho kasi maraming kulang dito sa mundong to. Pero alam niyo po ba sa langit? Wala tayong ibang gagawin doon. Kung tayo umuwi na, kundi mag-worship kay Lord. Kundi magpuri. Kasi nabasa ko sa Revelation, kakanta lang daw tayo ang kakanta ron na Hosana eh. Kakanta tayo mag-worship. Aba, ayos to, puro worship kay Lord ah. Pero sabi naman doon, meron naman tayong silid doon. May tahanan naman. Hindi naman pala boring. Kala ko kung gano'n lang tayo mag-apon. So, doon po sa presence ni Lord, lahat po naandun na. Kaya po, napakalaga na magkaroon tayo ng mindset na ang buhay natin sa mundong to is just a temporary. Amen? Kaya po tayo nabubuhay dito. Ang buhay po natin dito sa mundo is just a preparation para po sa kaharian nito. Kumbaga, nagpa-practice tayo ng worship para pagdating mo ron, hindi ka mangangapa. Tama? Pagdating mo sa langit, anong ginagawa nila? Taas kamay daw. Taas. Uy, umuko sila. Hindi ako sanay dyan. Tama? Natutuwa rin po ako sa worship team ng Sunday, di ba? Okay na kayo? Sabi ko, nandun sila sa likod. Congratulations. Kompleto kayo, ha? Praise God. Sige, punta na kayo sa unang lahat. Pastor, ano? Una, simula na kayo. Paano kami, Pastor? Kaya nyo yan. OJT na kayo. Sa biyaya ni Lord, sumunod naman yan. Sabi mo, kabang-kaba siguro itong mga to. Pero sa langit kasi, ang pagsamba normal daw. Kaya po, praise God for your life. Sunod lang kayo ng sunod. Hindi naman po kayo papamak ni Pastor. So, lahat po ng ginagawa natin is just a practice para po sa kaharian nila. Sino po may natututunan? Amen. Kaya po yung pagpunta mo rito, commitment yan. Na papunta ka pa lang, pwede naman di pumunta talaga, di ba? May option na eh. Magang tong church na to, okay dito. Pero si Lord, kilala ka ni Lord. Alam ni Lord kung talaga reasonable lang yung hindi pagpunta. Kaya po, your kingdom come, pinapababa mo yung mga panalangin, mga sagot sa iyong panalangin. Yung earth naman po, yun yung symbols of our petitions. Yung mga kulang natin, sinusumbong natin kay Lord. Kaya nga po nagre-response. Sabi pa po rito, yan. The problem of people, sabi rito, when they pray, ina-update daw po sila ni Lord sa kanilang gagawin. Pansinin nyo to, every time we pray, you surrender your prayer to Lord. Tama? Example, ganito. Halimbawa ako, Lord, gusto ko po ma-ordain. Prayer naman ni Pastor rin, di ba? Lord, sana ma-ordain ako, sana ma-ordain ako. Prayer ko po yan. So, gabi-gabi, prayer ko yan. Pero si Lord, magbibigay pala siya sa iyo ng mga instructions. Paano mapangyari yan? Tama? Kung gusto mong ma-ordain, dapat, lalo mo akong isik. Dapat lalo kang babad sa akin. Oo nga, no, Lord, kasi ikaw nag-access. Ano pa? Dapat, visible ka rin sa mga leader ng Christ in you. Kumbaga, yung output mo
ba dito sa Binangonan, pag nakita ba nila, malulugod ba si Lord? Malulugod ba yung mga sila bishop? Eh, nakikita naman natin, natutuwa. Tingin ko naman, natutuwa sila, di ba? Pumunta tayo, di ba? Sa Pampanga, tingin ko naman, natuwa sila, no? Sobrang overwhelmed ni bishop. Di ba, tayo lang yung binanggit na outreach. Sobrang overwhelmed din ni Pastora Edith. Pinakit tayo sa office. Tingin naman, natutuwa itong mga to. Ibig sabihin, ganito. Yung mga ginagawa ko po bilang yung lingkod, nakikita ko connected siya sa aking prayer. Oo nga, no? Connected siya. Kaya nga nabanggit din ng Edith. Sabi niya, di ba? Are you ready to birthday? Sabi niya po nung nasa Baguio tayo. So, ibig sabihin, once you pray, merong ipapagawa sa iyo. Excited po ba kayo? Gusto mo ng ginhawa, nagpe-pray naman tayo ng ginhawa lahat, pero may ipapagawa sa iyo si Lord. Willing ka ba? Dadaanan mo yung medyo struggle, paghihirap, pero ang dulo naman nun, yung iyong prayer. Kaya po, every time we pray, asahan nyo po, dadaan po yan sa instruction nila. Dadaan yan sa testing, yung tinatawag, kung deserve mo yung panalangin. Kaya po, once we pray, binibigyan natin si Lord ng authority. Maniwala kayo, ang ganda po ng ni Lord, instruction ni Lord. Gaya po ng aking binabanggit, di ba? Sabi ko nga po, gusto ko ma-ordain. Motorin mo ng 4 na oras yung Pampanga. Balikan. 4 plus 4, 8. Naranasan ko po pinakamatindi yung 7 hours. Kakaiba to. Bangungot to. Sabi ko gano'n. Kasi bumiyaya ko umaga. Ewan ko ba ano pumasok ko sa isip ko. Bumiyaya ko na peak hour. Salubungin mo lahat ng peak hour ng Rizal, ng EDSA, ng Bulacan, Valenzuela. Hindi ka mapipitong oras. Pero sabi sa akin ni Lord, okay lang yan. Kasi connected yan sa akin. Yung mga prayers. So, lagi po tatandaan yun, once na ginagawa mo isang bagay para kay Lord, walang sayang. So, sa akin mo, walang sayang. Yung mga akala mo, umupo ka lang dito. Hindi po. Nakikita ka nila. Every time na may ginagawa ka kay Lord, yung bang feeling mo lang, parang narinig kaya ako ni Lord. Yung pa yung pagpunta ko rito, ano kayang dating kay Lord. So, every time we pray, yung kingdom ni Lord bumababa. Every time we pray, yung mga panalangin, gagawan ni Lord ng solusyon. Pero ano daw ibig sabihin? We need participation. Sino pong gusto mo makipag-participate kay Lord? Yes. Yung bang partnership po tayo ni Lord para po doon po sa ating mga panalangin. Sabi po rito, your will be done. It is an opportunity to trust God. Ayun po yung maganda raw. Ang praise na binabanggit natin mula pa kanina, Lord, your will be done. It is an opportunity to trust God. Pagtiwalaan natin si Lord. Even sa mga bagay na alam mong kaya mo naman. Tama? Kasi po sa mga bagay na akala mong kaya mo, minsan doon pa tayo akala natin, kaya mo, yung pala hindi. Kaya po maraming mga tao na akala nila nakatayo, pero nakabuwal na sila. Bakit? Hindi na kaya sa sarili. Kaya po, ang panalangin, kaya nga po binabagit natin, dapat lifestyle. Because we need to have a lifestyle of surrendering to God. Dapat po araw-araw ng buhay natin, ganda ng sinabi ni Nanay, ni Nanay Jane, sabi niya, gusto ko pang makilala sila. More of you, Lord, di ba? Yun po yung panalangin niya po. So, yun yung pagpapakita na yung ating life of surrender, pwede mo i-develop. Pag sinabing life of surrender, yung bang maya't maya, Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong araw na to? Pagising mo pa lang, Lord, ano po yung gusto mong gawin ko ngayon? Lord, ano po yung bagay na sino po gusto mo i-bless ko ngayon? Kaya po, life of surrender is all about partnership with God. So, sabi rito, Luke 22 verse 42, yung si Jesus po ay nasa Gethsemane that time. Yan po yung nag-pray si Jesus. Tama po? Gaya po ng ating binabanggit, si Jesus 100% human, 100% God. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Malinaw sa kanya na after niya doon sa Gethsemane,
after ng Last Supper, huhuli na siya. Alam niya yung kanyang dadaanan. Tama? Kaya huwag po kayong magpapahula. Maraming tao ay papahula ako. Sa Mono po, ang daming manguhula dyan eh. Dati yung mga classmate ko po, nagpapahula sila. Gusto raw nila makita yung future nila. Para advance, sabi nila. Para alam namin gagawin namin. So, isa po sa nakaka-bless kay Lord, hindi niya pinapakita yung future natin. Natin, personal. Hindi niya pinapakita yung susunod na mangyayari bukas. Tama? Kasi kung alam mo, hindi mo na gusto yung mabuhay. Ikaw ay ma-aksidente bukas. Ay, ayoko niya. Pero si Jesus, napakalinaw yung mangyayari sa kanya. Hindi biro, no? Pinapakita ron, papahirapan, bubugin, magbubuhat ng cross. Tapos ang matindi ron, ipapako sa cross. Pero pansinin nyo, ang hinihiling niya kay Lord sa kanyang ama, sabi niya, Lord, baka pwede naman, please remove this cup of suffering. Alam niya yung dadaanan niya, masakit bilang human, yung daanan ng Lord. Pero alam niyo po, yun yung final word niya. But your will be done, not my will. Alam niyo po, after nun, hindi naman niya sinabi, Lord, your will be done, not my will. After nun, umalis na siya. Magtago-tago na. Nakakatakot yung mga pumalo sa akin. Pero alam niyo po, after niya mag-pray ng gano'n, hindi naman siya nagtago. In fact, ready na yung heart niya. Ano pong nangyari? Nabasa niyo yung kasaysayan. Alam natin yung kwento. Hinarap niya talaga yung mangyayari. At ang maganda, sumadsad siya sa cross. So, yung will ni Lord ay napakalagang daanan natin. Isa po sa napakagandang daanan yung kalooban ni Lord. Ulitin ko po, meron tayong free will. Yan po yung daan mo. Pero what if daanan mo yung will ni Lord? Tama? Yung dati po, hindi daanan ko yung kalooban ni Lord. Talagang banggitin niyo po yung word na torture. Ito ba talaga yung pagsunod kay Lord? Ang hirap naman. Kasi todohan eh. Pero personal conviction ko naman yun. Kumbaga masaya ako ginagawa yun. Pero hindi madali. Pero alam niyo po ba, ngayon ko na-appreciate lahat. Okay. Yung kalooban ni Lord, gaya po natin binabanggit, minsan hindi smooth, di ba? Lubak-lubak. Pero yung dulo ang ganda. Ngayon ko pa nasasabi na napakaganda na kalooban ni Lord kasi nadaanan na natin yung mga bagay. So si Jesus, ganun din. Angit yung dadaanan, pero tignan nyo naman po yung ending. Salvation pala yung nakataya. What if Jesus, hindi niya tinapos yung pagbubuhat ng cross? Ayaw na. Bira, pasaway naman kayo eh. Pero si Jesus, ang mahalaga sa kanya, matapos yung kalooban nila. So, yung kalooban ni Lord, yan po yung ating assignment. Yan po yung ating kailangan magawa para po masabi na tayo talagang nabuhay sa mundo. Tawag po natin dyan, divine assignment. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, divine assignment? Divine assignment. Kailangan mangyari yon para masabing nabuhay kang talaga. Kaya po hindi lahat kagaya natin na nabuhay, dahil talagang nabuhay po. Tama po? Kaya po yung kalooban ni Lord, dapat po doon tayo doon. Sabi rito, Thessalonians 5:18, sabi po dyan, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. So, kalooban pala ni Lord yung mga pagsubok sa buhay. Tama? Minsan, di ba, ang prayer mo, Lord, alisin mo po itong sakit ko. Okay naman yon, magandang para prayer yon. Pero, mahalaga po, bago alisin ni Lord yon, ano muna yung kalooban mo, Lord? Ay, get nyo ba? Lord, ano pong mensahe mo sa aking karamdaman yan? Lord, ano kayong mensahe mo? Bakit ko nararanasan ang mga bagay na? So, always ask God, Lord, ano po ba yung kalooban mo? Bakit kaya kami sobrang blessed naman ngayon? Sino ditong sobrang blessed ka kay Lord? Ano naman yung mensahe mo, Lord? Bakit naman ako blessed ngayon? Isa po sa laging sinasabi sa akin, Lord, siyempre, na-testing kita nung nakaraan. Kaya, reward mo yan. Ayan. Yung birthday ko po, no? First time ko po kasi mag-birthday bilang lingkod ni Lord na habang binabasa ko yung mga letters, sobrang na-appreciate ko po yung mga message nyo. Pero pagbukas ko, may 3 ulo, may 2 ulo. Ayos, sabi ko, nakaka-bless ka, Lord, ha? Pero yung message nyo, dun ako excited, ha?
Pero natutuwa ako kasi ito, may kasama pa. So, bakit mo nararanasan yan? Sabi sa akin nila, na-testing ka na kasi. Pero, dadaan ulit ikaw sa testing, pero another victory is another blessing. Sino po gusto mo ng gana? Amen. Kaya po ang pagsubok, huwag mong ipag-pray na mawala. Ang pagsubok, laging darating yan. Pero lagi niyo pang pag-pray kay Lord, bigyan niyo po ako ng courage, ng love, ng pananampalataya para mapagtagumpay. Because every time na tayo po yung nagtatagumpay, merong victory, may glory ni Lord. At the same time, may reward po yan. Hindi lang po sa karya ni Lord, even dito po sa atin sa mundo. Kaya po, sabi ng Thessalonians, palagi daw magpasalamat. Sa lahat daw na mga pagsubok. In all circumstances. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ganda po nito, no? Yun daw pong iyong mga plano sa buhay. May isa kasing translation to, commit your plans to the Lord and your plan will be established. Yun daw mga plano mo, isanggunin mo kay Lord. Lord, ito po yung plano ko. Sinasabi ko sa iyo. Maaaring bigyan pa ni Lord ng ibang instruction pa yan. Tama? At sa mas ikagaganda pa ng, lalo sa gawain po ni Lord. Kaya po, always pray for wisdom. Tapos always pray, lahat po ng gawain natin, surrender natin kay Lord. Para bigyan ka ni Lord ng mga bagong ideas. Sabi po rito, in our conclusion, ito pong Proverbs na to, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya po, ang kaalaman natin, iba sa kaalaman nila. Kaya po, kailangan meron tayong lifestyle of prayer para hindi ka mamali. Amen po? Every time we pray, na maaaring may magagawa kang sablay sa iyong mga desisyon, pero alam niyo po ba, once you pray, kaya ito with the Lord. Ako po, every time na pinapanood ko po yung mga preachings natin, sabi ko, paano ko nasabi yun? Isang ganun eh. Isang paano ko na-deliver yun? May mga pinabanggit ko yung lingkod na alam kong hindi ako yun. Sabi ko, hindi ko kayang banggitin yun ah. Pero alam ko, yung dila ko, yung akin pong sinasabi, ina-align ni Lord. Kasi sabi niya, I will make your path straight. Ganon din po sa buhay natin. May mga desisyon ka na mali naman talagang desisyon. Alam ni Lord na sablay talaga yung desisyon mo. Pero alam niyo po ba, along the journey, dahil nga may lifestyle of prayer ka, of surrendering to God, si Lord mismo nagtatama. Mali ka naman talaga, pero aayusin ni Lord. Siya na yung nag-aayos. Sino pong nararamdaman mo yung security ni Lord? Amen. Kaya po, huwag ka matakot na magdire-diretso. Even po sa atin ginagawa na to, akala lang natin, nung una, especially sa mga nakasama natin, akala natin parang, tama ba yung desisyon namin? Tama ba church agad? Tama ba? Baka care group muna sana. Akala ko rin po mali yung desisyon ko. Pero alam niyo po si Lord, tinama niya na tinama. Hanggang ngayon po sa kasalukuyan, doon natin na-prove na tama pala yung ginawa nating desisyon. Kaya po, ngayon po, bigyan natin ng the best clap si Lord. Siya pong nagtutuwid ng ating buhay. Siya pong nagtatama. Tayo po ito mo at manalangin. Panginoon, salamat po. Lord, napaka-halaga po pala, Lord, na kami po'y nananalangin, Panginoon. Lord, it's not just about sending our prayers to you, Lord, but it's all about alignment, Lord. Salamat, Lord, every time we pray, na-align po namin ang aming buhay sa'yo. Na-align po namin ang aming mga decision-making, Lord. Lord, salamat po sa mga panahon, Lord, na kami po ay nagdidesisyon sa sarili namin. Lord, na mga hindi ka namin na-acknowledge, Lord. Kami po humingi ng tawad, Panginoon. But, Lord, we also thank, Lord, dahil na mali man kami ng desisyon, pero tinama mo pa rin kami, Panginoon. Ikaw pa rin yung gumawa ng paraan para, Lord, maligtas kami sa mga tiyak na kapamakan. Lord, salamat po. The powerful phrase, O God. Lord, yung word na, Lord, your will be done, not our will be done, Lord. Lord, gawin namin, Lord, itong
Lord, buhay panalangin, Lord. Na Lord, naway ang kalooban mo ang masunod. Hindi po ang mga bagay na gusto namin, Lord. Yes, Lord. Sapagkat, Lord, pagkakalooban mo ang nasunod, Lord, napakaganda po ng resulta sa buhay namin. Amen. Napakaganda po, Lord, na kahit kami, Lord, mabibigla, Lord, mamamangha, Panginoon, sa iyong mga tugon sa aming mga panalangin, Lord. Lord, every time we pray, your kingdom come in our lives, O God. Dumarating po, bumababa po ang mga kasagutan mula sa kalangitan. Alam namin, Lord, lahat ng answers prayer, Lord, ay, Lord, una mo na pong sinagot, Lord. Bago pa kami humakbang, Lord, dinugon mo na ito. Kaya po, Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po, Lord, ay, Lord, sinusuko sa iyo ang aming buhay. Sinusuko po namin lahat, Lord, ang meron kami, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita in Proverbs, na magtiwala kami ng buong puso. Magtiwala kami, Lord, hindi sa alam namin, sa kakayahan namin, kundi, Lord, doon po sa iyong napakagandang plano. Lord, plano na hindi makakapagpahamak sa amin, kundi, Lord, mga plano na mapapabuti kami. Kaya po, salamat po ngayong gabi na to. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa iyong kaharian na bukas sa mga taong nananalangin, na bukas sa mga taong naghahanap sa iyong presensya, Lord. Isa po kami, Lord, sa nagsisik ng iyong presence. Lord, once we seek you, Lord, you will give the desires of our hearts. Once we seek you, Lord, Lord, lahat po ng aming petitions and prayer, Lord, naka-line up na po, Lord. Tutugunin mo na po isa-isa, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa aming mga panalangin mula pa kanina hanggang ngayon. Nagpapasalamat po kami, Lord. Na alam namin, Lord, na hindi kami nagkamali ng pinagkakatiwalaan. Hindi po kami nagkakamali, Lord, ng aming, Lord, binibigyan ng aming mga salita, Panginoon. Meron kaming Diyos na buhay, Diyos na nakikinig, at Diyos na handang tumugon, O God, sa mga bagay na to. And every time we worship you, every time, Lord, we honor your holy name, O God, Jesus, alam namin, mas lalo mo kami naririnig. Mas lalo po ang iyong mata, Lord, nakatuon sa amin. Kaya po kami naglalambing, Lord, sa mga oras na to. Naglalambing po kami, natugunin mo po ang aming mga panalangin. Personal, sa simbahan na to, Lord, and even sa mga kapwa, mananampalataya namin, and even, Lord, sa mga unbeliever, Lord. Lord, nakikita mo ang aming desire para sa kanila. Kaya alam po namin, Lord, ang iyong pong mata ay nakatuon sa amin. Yes, Lord. Sa po. 2 or 3 gather in your name, you are in the midst. Kaya po, salamat po. Malakas man kami ngayon, Lord. We are able, Lord, na makapunta rito. Lord, ito po ang aming worship sa iyo, Lord. Sapagkat darating ang time, nanghihina kami. Ang lakas namin ngayon ay hindi na magiging kagaya ng lakas namin sa mga susunod na taon at dekada, Lord. Pero, Lord, salamat po sa mga pagkakataon na to. Dahil, Lord, yung lakas namin pinapagamit namin sa iyo. Kaya po, minsan pa, church, awitan natin si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship your presence. Tunay kang dakila, Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo ibibigay. Kayo paman sa'kin at isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang wag. Minsan pa kung mayroon, lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain
minsan pa kung mayroon lamang, kung mayroon lamang sa likong buhay, di pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Kayo paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng malambay. Gaya ng agad na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Mas napaksin tayo tingin, kalapit ng aking na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na baksin tayong tingin, kalapit ng awit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. For the last time, gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na baksin tayong tingin, kalapit ng awit. Wagas na baksin tayong tingin, kalapit ng awit. Wagas na baksin tayong tingin, kalapit ng awit. Lord, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa buhay na meron kami, lakas na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, that prayer help us to depend on you, O God. Help us, Lord, to connect with you, Lord. At makikita mo, Panginoon, na sa iyo lang kami umaasa, sa iyo lang po kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat po na napakalaga po ng buhay panalangin. Salamat po, Lord, at gawin naming lifestyle ang panalangin. Because every time, Lord, na ginagawa namin ang panalangin, it is a lifestyle of surrendering to you. And once we surrender our lives to you, Lord, kayo po ang siyang kasama namin na kumikilos. Salamat po. For miracle, the glory, all the praise belongs to you. Pagpalaan niyo po ang pagkain pagsasalawa namin at ang maikling oras ng fellowship na kasama ka, Panginoon, at ng iyong mga anak. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Meron po tayong pagsasaluhan na kape, tinapay. Picture po muna tayo.